Ngayong tag-init, mas dapat daw na sinisimulan ng paghandaan ang magiging mga problema kapag tag-ulan. Isa na dyan ang baha na palaging sakit sa ulo ng maraming lugar sa bansa. Ang isang estudyante na lumaki sa bahaing lugar, naging inspirasyon daw yan para makadevelop ng makabagong teknolohiya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Tubong Tarlac ang 19-year-old na si Arnon Isabel Ginto. Sa kanyang paglaki, namulat siya sa pinsalang dulot ng pagbaha sa kanyang bayan. Interlock City po kasi, very frequent yung flooding. So, kahit konti lang yung ulan, babaha na po talaga. Tapos, merong mga flash floods or yung mga biglaang pagbaha na hindi ina-anticipate ng mga tao. Bilang tugon, nag-develop siya ng 3D groundwater flooding simulation sa tulong ng AI. Kaya nitong i-predict kung kailan at anong lugar ang maaapektuhan, maging ang lalim ng baha. Base yan sa 5 years of weather data mula sa local Pag-asa Agro-Meteorological Station nila. So maglalagay po ako ng historical weather data galing sa Pag-asa, and then dun po niya i-assess or pag-aaralan yung pattern kung kailan uulan, and then from that prediction po, calculate niya yung pag-ipon ng baha or flood accumulation or water accumulation, and then from accumulation, mapupunta po siya sa flow. Pinag-aralang maigi ng program ang mismong ayos ng lugar, kaya raw kitang-kita kung aling lugar ang unang maaapektuhan. Specific din yan dahil maski coordinates mismo ng area makikita. I did this study po para mas lalo pong ma-visualize ng mga citizens kasi kapag ganun po, medyo mahirap po siyang intindihin. Kunyari po, ang naka-red lang is Pampanga. So, ibig sabihin lang po, alam po nila na high risk of flooding sila, pero hindi po nila alam kung saan specifically or kailan or gaano kalalim or gaano ka-intense yung tatamang flooding sa kanila. May 95% accuracy din ang teknolohiyang binuo ni Arnon. Katunayan, umani na ito ng iba't ibang parangal mula sa DepEd National Science and Technology Fair, maging sa 2024 Science and Engineering Fair sa Los Angeles, California. Senior high school student lang si Arnon nang pag-aralan ang flooding prediction tool na ito. At ngayong tumungtong na siya ng kolehiyo, plano niya pa rin daw na ituloy ang pananaliksik. I have plans po na parang gawin po siyang real time. So, from Pag-asa, sila na po yung parang kada update po nila, diretso na po siya sa system. And then, SMS notification din po. May samang bagay na hindi mawawala kay Arnon. Yan ang curiosity at pagmamahal niya sa pag-aaral. Kaya para sa kabataan, I think it's really important po na maging aware yung mga youth sa AI or artificial intelligence kasi mapuput po nila ito into good use. If the youth po ma-open yung eyes nila sa AI, mas marami po silang ideas. Kasi kapag bata po curious pa po sila. So they want to know how this works, they want to solve this problem. Kaya mga paps, masarap maging curious, pero mas masarap kung magagamit natin yan para sa isang bagay na makakatulong sa ating kapwa. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.